Hello Pisces, ito yung reading mo para sa araw na ito or sa mga susunod na araw. Hindi ko lalagyan ng specific date kasi ito ay timeless reading kung kailan mo ito matsyempohan. Wala naman expiration ito. At kung interesado kayo sa personal reading guys, send lang kayo ng PM sa aking FB page. Yung link at details nakalagay sa description nitong video. Kung hindi nyo pa na-like yung FB page ko, pa-like and follow na rin. Idamay nyo na rin yung aking Instagram and TikTok. At don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga nag-subscribe dahil na-reach na yung 31k subscribers sa aking YouTube channel. Thank you so much. Palaging pagsubaybay at suporta ninyo. Sobrang na-appreciate ko po yan. Pati yung mga comments ninyo. Ano muna yung overall energy ninyo? Pisces, release. Si Yemoja. Yemoja. Hirap basahin, no? Possible outcome, si Parvati. Uy, parang naulit yung kay Release. So, may something sa dito. Pag-let go. Kung ano man itong mga dapat mong i-release sa buhay mo. O dito sa current situation mo. Pisces, ayan, baka naman alam mo yan, aware ka naman, ano ba tong mga dapat mo nang i-release. Eto kasing mga bagay na to na hindi mo nire-release, pwedeng ito yung nag-create ng blockages sa iyo. No? At saka, feeling ko, the more na kinikip mo yan, dito sa sarili mo, the more na nagwe-weigh down niya yung spirit mo, ayan yung outcome mo. Ito yung mga nagpapabigat sa iyo na dapat mong i-release. Para magbago itong yung aura mo, magbago yung vibration, yung energies. Marami kang blockages. Kailangan mo magbawas. Whether physical na mga bagay ito or hindi. Pwedeng mga emotion, galit, sama ng loob, hatred, ano-ano man. Mga negative na dapat mong i-release. May mga bagay na dapat nating i-release kahit gaano natin pinapahalagahan yung mga yan. Mafe-feel mo pag hindi na talaga siya hindi na healthy, nakasama mo yan. Hindi na healthy na nakakabit sa'yo yan. Mafe-feel mo. Pero yung iba kasi ganon sila, ayaw nilang i-release. Pwedeng in denial sila. Stubborn, hindi ko alam anong reason nila. Pero yun na nga. Ang issue dito, Pisces, dapat i-release mo na yan. Kasi yun yung nagwe-weigh down nga sa spirit mo, yun yung sinasabi ko, outcome. Tignan mo, kapag nirelease mo yan, magbabago ito. May mapapansin kang malaking pagbabago sa sarili mo. Mafe-feel mo yung pagbabago. Kaya, release mo na yung dapat i-release. Para matanggal na yung mga blockages na yan. Matanggal na to yung mga mihila sa'yo pababa, yung mga nagdadrag dun sa spirit mo pababa. Importante yan. Heartache over what you no longer have. Ito naman pala yung dahilan ng culprit Ebidensya. Wala na to Wala na. Pero nagdudwell ka pa rin dun. May heartache pa rin para sa'yo. So, pwedeng dumadaan ka rin sa proseso, di kita masisi. Kung ito ay loss of a loved one, hindi naman madali yun. Siyempre, hindi ko sasabihin yun. Hindi man talaga madali yun. Pero alam mo yun, dapat hindi ka tumira dun. May buhay ka pa. Tawag dito.
dumaan ka lang dun sa proseso. Kung kailangan mo ng healing, kung kailangan acceptance. Kasi number 1, acceptance. Tapos susunod-sunod na yun. Pwedeng para sa iba, mabilis. Sa iba, matagal. Kanya-kanya. Wala namang pressure. Wala naman. So, hindi natin lalagyan ng pressure yan. Pero parang ang ebidensya lang dito, yun yung nagpapa-weigh down ng spirits mo. Kasi, you're still heartbroken dito sa bagay na ito. O bagay man yung tao na wala na eh. 'Di ba? Nagdagano ka doon, nagdudwell ka doon. At yun yung nagpapababa ng spirits mo. Kaya nga sabi, release. Oh. Release. Whether emotions man yan, tao man yan. Oh. Oh, temporary situation. Lagi mong tatandaan. Kung nabigo ka dito sa career mo, hindi mo nakuha, napalagpas mo na yung opportunity, huwag kang pumira doon. Temporary situation lang yun. Kung nakipag-break sa'yo yung jowa mo, temporary situation pa rin yan. Kung hindi man dyan sa person na yan, magkakaroon ka pa naman siguro ng iba pang jowa. Kumbaga, hindi pa nag-end yung buhay mo doon, hindi ka naman tutuldok lang doon. Yun lang yun. So, para hindi ka ma-depress, ayan, bumababa yung spirits mo. Lagi mong isipin, temporary situation lang yan. Kaya kung pangit yung pinagdaraanan mo, ba nasa sayo yan. Kung magdedwell ka dyan sa pangit, pwede mo naman baguhin yung outlook mo sa buhay mo. Ikaw rin naman ng susi dyan, bottom line, no? Oh, may major challenge pa rito. So, very challenging yung mga cards mo. Kaya ka siguro low in spirits. Major challenge ito, ha? Medyo may... Hindi siya medyo pala mahirap. Major eh. Hindi siya medyo. Mahirap siya. Pero nasa sa ano, spirit mo nga yan. Eh kung ngayon pa lang pinanghihinaan ka na ng loob, ano naman ang ma-overcome mo? Diba? Yun lang yun. Ikaw, mamimili ka lang eh. Gloom or ano, bloom. Gloom or bloom. Nasa sa'yo yan. Pisces. Whether to glow up or gloom. Love life mo, reminiscing. Ay, may unfinished business talaga. Oh, pati sa kajawaan mo. Alam mo, grabe yung pag-radiate ng energy mo. Pati dito sa relationship mo, di maganda. Parang domino effect siya eh. Ayan no, may nagre-reminisce dito. Whether ito pwedeng ikaw yan, pwedeng yung person mo. Huwag makulit yung iba rito, ha? Kunin lang ano yung tumutugma para sa inyo. Pag hindi, huwag ipilit. Wala naman yung pangalan nyo dyan. Hindi naman minention. Okay? Itong person na to, whether ikaw yan o siya, namimiss niya. Namimiss ka niya o namimiss mo siya. Namimiss niya yung mga dating ginagawa nyo. Nagno-nostalgia. Reminisce. O, pwedeng may unfinished business daw kayo nitong person na ito. O, maraming dapat pang pag-usapan, linawin sa inyong dalawa. So, para dun sa isa sa inyo or para sa inyong dalawa, hindi pa totally tapos. Hindi ko masabi. Take what resonates. Okay? Pero, meron kasi dito nagwo-worry. Ano yung sasabihin ng iba? So, yun yung isa sa mga concern, no, na iniisip ko ano yung sasabihin ng iba. Instead na ayusin na lang yung dapat ayusin. Pwede kasing may mga chika-chika dito, may mga kumarites dyan. Pwedeng sila kasi yung mga gumawa ng mga chika-chika sa inyong dalawa. Yun, isang posibilidad yun.
Okay. Pwedeng may mga nanira din, hindi ko masabi. May mga nag-interfere, may mga mali-maling mga kwento-kwento. So, yun. In short, pwedeng may mga ano dito, mga nakialam at sila yung naging dahilan para lalong maging worse yung sitwasyon ninyo. Pwedeng naniwala sa sabi-sabi or nagkaroon ng mga matitinding kahihiyan, rumors, no? Ayan. Ten of Swords, Wheel of Fortune, at saka Empress. Ending. Okay. Alam mo, kung ano man itong nag-end sa buhay mo, may purpose yan, Pisces. Pinadala sa iyo itong ending na to kasi ito yung kailangan dito sa sitwasyon mo. Para makita mo yung katotohanan. Ma-realize mo yung dapat mong ma-realize. Yun yung sinasabi. I see the truth in this ending. So, pwedeng masakit yung ending. Pwedeng masakit yung ending, pero i-direct ka niya doon sa tamang sa tamang landas para malaman mo yung dapat mong malaman, which is yung katotohanan. Yun yung purpose ng ending na yan. Okay? Pwedeng masakit yan, pero yun nga, sabi ko, blessing in disguise tong Ten of Swords na to sa'yo. Kasi finally, malalaman mo na yung totoo. Yun nga lang, hindi magandang way, masakit na paraan, pero yun yung way ni universe of telling you kung ano ba talaga yung totoo at yung dapat mong malaman. Okay? Wheel of Fortune, pwedeng may pagbabago, pwedeng may pagbabaliktad ng kalagayan, sitwasyon, pwedeng maging better, pwedeng maging worse. Bilog ang Wheel of Fortune eh. So, depende kung saan ka matatapat, Pisces. Hindi ko masabi if this is a positive or negative card para sa iyo. Pero, merong mga bagay na pwedeng mabaliktad. O, mababaliktad yung sitwasyon mo. So, sana doon ka mapunta sa positive. No? Changes kasi itong Wheel of Fortune. At meron kang Empress. So, pwedeng may Libra or Taurus energy dito. Okay, parang napipil ko dito sa Empress is makakapili ka, Pisces. Whether mag-create ka ng panibago or masta ka na lang sa kinalalagyan mo, nasa sayo yan. Meron kang choice dito. Mag-dwell ka dun sa luma o gagawa ka na lang ng bago, magsisimula ka. Yun yung napifeel ko dyan eh. Or nasa sayo pa rin kung magiging productive ka, hindi. Stagnant or productive. Magsisimula o hindi, nasa sayo yan. Meron kang may choice ka to create. Depende na lang kung ano talaga yung pipiliin mo dyan. Kumbaga, kung makagawa ka paraan o maging walang silbi, kaganyan ka na lang, nasa sayo yan. O may hinihintay ka ba ditong mood? Kung kailan ba iigi yung pakiramdam mo, saka ka lang ba mai-inspire to create? Depende pa rin naman sa'yo yan. No? So, yun na nga yun. Yan yung issue dyan. Pwede ka naman kasing maging productive eh. Nasa sa disposition mo yun. Nabablock ka na itong mga
Itong mga bagay na ayaw mong i-release. Kaya yun yung sinasabi ko kanina, diba? Closing message, advice para sa iyo, Pisces. Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Reminder. Pwedeng nakakaligtaan na natin yung mga mahal natin sa buhay. May mga time na ganun. Reminder lang naman ito. O yung mga nakaka-relate lang. Okay, so ito na ako para sa inyo. Pisces, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. Kita-kits sa next reading.